Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola. Balik tayo sa Karambola sa Aliw 23. Kasama pa rin natin si Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz. Ako po si Conrad Banal at si Attorney Trixie Cruz. Angeles! Ay, dessert na siguro. Dessert na, hindi tapos na yung steak. Anong oras ba ngayon sa... Ano bang oras sa Texas ngayon? Kaya baka nagde-dessert na. Sarap ng masarap ang ano dyan sa Texas. Barbecue. Gabi? Steak barbecue. Ano, alas 6 ng They gabi? say everything is big in Texas. Oh. So, COMELEC po, malapit-lapit na raw po magdesisyon ang COMELEC. Okay. Yan. Kung papayagan nila ang Smartmatic na sumali po sa bidding sa pagbili ng bagong vote counting machines para yan sa eleksyon sa 2025. Kasi daw po, sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, urgent daw to. Ayaw nilang pending itong issue na to. Kung isasali ang Smartmatic o hindi. Kasi nagkahanda na lahat para... Meron no kasi nagpetisyon. Ang nagpetisyon sa COMELEC na i-disqualify itong Smartmatic ay isang grupo kasama sina General Rio. Eliseo Rio. Na dating DICT, Department of Information and Communications Technology, di ba? Kasama niya rin si Gus Lagman. Dating commissioner. I think si Attorney Glenn Chong. Sumama na rin? Ata. Yun ang huling dinig ko. Okay. Ang argument po nila, yung kwan daw. Yung Smartmatic. Yung Smartmatic ay kailangan disqualified na. For what reason? Kasi daw ho, merong server na private sector server na ginamit yung Smartmatic. Okay? Paano ko nasabi yan? Yung pong mismo Smartmatic, inamin nila na meron nga ang ganon. Ito lang yung kanilang argument na Smartmatic, pare. Huwag ka masyasyak, ha? Sabi nila, meron ngang private IPP address. Okay. Pero hindi naman illegal yan. Wala sa batas. Yan yung depensa nila. Kung bakit meron private. Ganito ibig sabihin, no? May ibang IPP address. Hindi COMELEC. Pang nagaling sa presinto, hindi didiretso doon sa COMELEC server. Didiretso muna yan, sa side trip, sa isang private. Okay. Magkakape. Kape lang ba? Nagkakape siya doon sa isang... Kape. Hindi, ang hindi sinasabi nila... ba inamin ng Smartmatic na meron ngang ganyan, ang depensa lang nila, hindi naman pinagbabawal sa batas yan. That particular issue has always been the issue with Smartmatic. Okay. Na they are... parang nandoon sila sa lampas-lampasan. Kasi in 2016, ganyan din yung issue. Mayroon din dinaanan. In the other automated elections prior, ganun din. Na they are always working on the basis of a separate consolidation base. Sabi po ng Smartmatic, yan daw pong private IP address para sa transmission ng mga votes. Ito, quote, is not a violation of any rule of law. So, pwede mong gawin kahit ano pag wala sa batas? The issue is, did you ever get any kind of permission from the COMELEC? Because you are supposed to be an agent of the COMELEC. They can get anything from the COMELEC. That's the problem. Kaya nga ho sinasabi ng mga petitioner, magkakuntsaba kayo, COMELEC at Smartmatic And now, you are going to rule on this case? Ang ano dyan... magkakampi kayo? Ang dagdag dapat nina
General Rio, has this been happening all through the years? Yes. 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 And then, yun tungkol sa terms ba, even before, nung nagkaroon tayo ng law, automated election law, na iisa lang ang nagiging partner ng COMELEC or operator, ay Smartmatic. Bakit? Yun ang mga issue dyan eh. Kasi, mayroong mga terms of reference dun sa mga bidding na talagang sila lang umaabot. And then, yung sinasabi ni Paring Conrad, it has been happening. They get away. Mula noon pa. They get away with a lot of things. Ang sagot po ng mga grupo, dito sa sinabi ng Smartmatic, meron ng private IP address, but it's not against the law. Sabi po ng grupo, ang sabi ng batas, ang kailangan election results matransmit from precincts to municipal, to provincial, to national servers. Sinabi ba ng batas, pwedeng ang silence ng batas, ibig sabihin ng prohibited yun. Kasi nilista po ng batas kung saan lang pwedeng dumaan yung itra-transmit. Papuntang magaling sa presinto, papunta sa munisipyo, papunta sa Capitol, papunta sa national. Sinabi ba ng batas, pwedeng magkape Cubao? Gusto pwedeng magkape? Isa lang. Baka sa terms of reference nakalagay seamless transmission. No? Hindi. Now you need consolidation servers to be able to provide the seamless transition. Kailangan ba private yun? Anong kailangan private? Hindi. Dapat po sisihin dito ang COMELEC. Kung wala sa batas yan, bakit yung pinapayagan? Pinapayagan. Ang piloso po niyan wala naman sa batas So therefore ginawa namin. Tama ba yun? Tama bang argument? Inamin nila ginawa nila? Meron daw talaga pero it's not against the law. Inamin nila? Inamin na Smartmatic. Ngayon ang sabi naman ng COMELEC, nangyari nga yan, may private sector, pero wala naman nangyaring dayaan May private server, kung mapapatunayan nyo may nagdayaan, okay tayo. Ganon na magsalita ang COMELEC natin. Di ba? Wala sa hugis wala sa ayos. Patunayan nyo muna at saka namin pakikinggan. But the mere fact na dumadaan yan sa isang private IP address is highly suspicious agad. Ang argument po rito, mga COMELEC, yung kredibilidad ng ating eleksyon ang at stake here. Dapat nga yan ang pangalagaan. Para, di ba? Ngayon, kinakampihan nyo pa yung Smartmatic by arguing in their favor. And therefore, you are saying, baliwala sa inyo yung credibility ng elections. Ang dami na nga nagque-question dyan Ang hamon pa nila, kila Gas, kila General Rio, di magbukas kayo ng ballot box. Tapos in-compare natin doon sa results ng transmission. Tingnan natin. Mamili kayo kahit na anong ballot box. Ang sabi po ng nitong mga nagpetition, wala naman sa petition namin yung gusto namin magbukas ng ballot box. Ba't yan ang pinagagawa mo sa amin? Di ba? Humahanap kayo ng ibang you're deflecting the issues. Ano tawag mo doon? Attack, deflect. Hindi ballot box ang issue rito ang Smartmatic. Bakit ngayon ang issue natin nandun sa ballot box? Wala raw sa petition nila yon. Okay. Maganda sinasabi ng walang pinag-iba yan doon sa 6 years na protest ni BBM nung siya tumatakbo sa Vice President. Nawalan nangyari. Walang pinag-iba yan. Kasi noon, dalawa Una, yun nga, meron pinalitan yung Enye. Na issue, nagkaroon ng brownout, hindi nag-transmit, and then at the end of the day, may mga nag-transmit pala na iba through another private server. Ang tawag nila dun sa server na yon yung may tawag dun kumbaga
meet-up server. Meet-up. Yan. Kasi may iba-iba, may mga via Globe, para Smart, so magmi-meet up. Oo. Yan daw pong ginagawa nito mga petitioner, sabi ng Smartmatic, disinformation. Ayan. Kayo nga nagdi-disinform. Inamin nyo na mayroong private IP address Ang tawag nila gas dito, middleman. May middleman po sa election natin. Hindi ho Commissioner Gas. Hindi ho middleman yan. Ano yan? Coffee maker. Taga-timpla po ng kape. Magkakape muna sila ron doon. Okay. Parang yan yung mga nandoon sa arbitral sa Netherlands, yung sa ruling tungkol sa West Philippine Sea or South China Sea. May nagpapakape. Yan. Taga-timpla lang. Taga-timpla. Ang sagot po ng Smartmatic, etong mga petitioners na to, dadanan daw, wala naman daw napatunayan na isamang dayaan. Tama. Yun ang sabi ng Comelec. Smartmatic. Pareho sila ng Comelec. Talagang magkakampi sila. Smartmatic at saka Kung Comelec. gusto nyo, magpakitaan, parang ganun yan magpakitaan tayo ng hindi ho ang issue rito, nagkadayaan ba o hindi. Ang issue rito, gumagawa kayo ng mali na merong IP address. At ayaw sabihin ng Comelec kung yun ay pinayagan nila o hindi. Yun ang mahalaga doon. Number one, alam ba ng Comelec na merong private IP address? Kung alam ng Comelec, ba't nyo pinayagan? Issue yan. Yan po dapat ang mga questions na i-resolve. Nililihis nyo attack, deflect, defend. Kung hindi nyo alam, nililihis, ginagawa, nagkadayaan ba o hindi? Attack, wala naman sa yung attack muna, wala naman kayo napapakitang ebidensya. Deflect, iba, disinformation yan And defend, ito kailangan yan. Yan. Pangkapig, yung kapihan na yan. Bilisan natin kasi aabutan na naman tayo ng 2025. Yun ang sabi ng Comelec, pare. Urgent to. Urgent. Both counting machine. Wala kayong ginagawa kundi guluhin lang kami. Yan yung defend, pare. Yan yung defend. We are trying to do our best. To make it the best possible system. Tapos kung ano-ano sinasabi nyo, you have not proven anything. Wala ka naman kayong Magaling din ang advisor sa Magaling. Inamin na merong private IP address. Ngayon kung meron. Hindi naman labag sa batas. Yan nga yung attack. Ngayon, one step backward. Alam niyo ba na merong private IP address? Ay, wag akong tanungin nyo. Hindi, ang depensa nila rito, patunayan nyo nagkadayaan. Hindi nga ho yun ang punto The point is merong private IP address. Yan ang sagutin nyo, hindi yun nagkadayaan pa o hindi. Merong private IP address. Ang sagot doon, hindi labag sa batas. Comelec, alam ba ninyo yan? I-prove nyo na may nagdayaan. Layo na. Stymid ka agad. Nagkakatapukan na rin mo. Meron ba kayong preba? Wala naman kayo. Ginugulo nyo kami. Naayos namin to in preparation for the 2025 elections. Nanggugulo kayo? Nanggugulo kayo Parang rin pala. Gusto nyo matanggal na Smartmatic? Parang rin palang regulatory, Capture. Yung mga gano'n na. Ipatunayan nyo muna. Grabe. Ang gulo na. Number one ho yan. Yung election credibility. Para sa confidence ng mamamayan. The very first. Kung hindi alam ng Comelec yan. Ang Comelec dapat credibility na muna ang atakihin nyo. Dapat yun ang number one dyan. Pag elected, kamukha nung nanalo si BBM. So, sumingaw na agad. Nandaya So, yung mga nagsasabi, wala nang believe sa gobyerno. Paano mo makukumpit dispel yun, yung klaseng. Yan. Problema ho yan. At sinasabi ngayon ng Comelec sa ibang kanilang press release, yun yung mga pinag-usapan namin kanina. Yan ho yung mga nadampot nating information. Okay? Pero ayon sa press release naman ng Comelec mismo, kailangan na raw ho nilang magdesisyon dahil urgent na to.
We need to resolve this issue soon, sabi po ni COMELEC Chairman George Garcia. Kailangan daw po immediately makalabas na sila ng resolution. Alam na natin kung ano ang result ng resolution. Ang result po, sasabihin ko na ngayon, tuloy ang Smartmatic. Kasi magkakampi kayo COMELEC at Smartmatic. Ngayon, ang argument ng COMELEC ng Smartmatic, isa pa to pare. Premature daw yung petition na i-disqualify sila. Why? Kasi hindi pa raw nangyayari yung bidding. So, hindi pa sigurado kung sasali sila o hindi. Pag sumali sila sa bidding, tsaka kayo mag-file ng disqualification. Disqualification. Kasi nga, lulutuin na Kaya dapat, bago pala mag-bidding, ma-disqualify. Kasi ganito, pinipilosopo. Yan in PR parlance, bago nung attack, deflect, defend, softening the ground muna. Premature Premature, wala pang bidding. Soften the ground muna, line up your ducks. Talagang ginugulo nyo itong gawain ng COMELEC. Ano kayo? Malapit na namin kayo i-declare na noise. Hindi ba raw nagbibidding, pinapa-disqualify na sila? Kasi po, yung nangyari na. Yung nag-create kayo na gumawa kayo ng private IP address, nangyari na yan noon. At yun ang kasalanan nyo at doon kayo pinadidisqualify. Ang disqualification nyo po, walang kinalaman dito sa bidding na to. Kung meron kayong na-violate na rules dito sa bidding, padidisqualify kayo after the bidding. Kasi may na-violate kayo rules sa bidding. Naintindihan nyo ba? Baka hindi nyo pa rin naiintindihan hanggang ngayon. Okay? Una-una. Takot-takot na palusot Una-una, yung sinasabi niyong violation, wala yan sa terms of reference sa kasawala sa law. Ayan. Pangalawa. So tuloy ang bidding. Pangalawa, hindi pa kami nag-iisip pa kami, sasali kami o hindi. Ginugulo niyo itong process. Pwede naman mangyari yun. Bibili kami ng bid document. Pero hindi kami sasali. Hindi kami sasali. That is normal business procedure. Business procedure. Gusto namin, lituin yung mga kalaban namin. Wala nung sinabing gano'n. We want to confound their enemies. Hindi confuse, confound. Pero may sinasabi po kasi dyan. Kung ano yung ahas, yun ang kanyang nature. Ang nature po ng COMELEC at ng Smartmatic, laging Smartmatic for the past so many elections, 10 years ba? More than 10 years. Smartmatic ang nananalo. Ngayon, sumali kayo, bumili kayo ng bidding documents, sasabihin nyo, hindi pa nangyayari yung bidding, hindi kami sasali. Ang ahas po yan. Translation yan ay gas-gas na. Napakatanga namin para maniwala sa inyo. Nasabihin nyo, bumili lang kami ng bidding documents. Hindi naman malungkot. Pero hindi pa sigurado kung sasali kami o hindi. In the past, kayo na nga nakakupo niyan. Monopoly nyo na nga yan. Yung election na yan. Pagdating ng araw, sisisihin kayo ng taong bayan sa panggugulo nyo. Sila gas. Maayos kami. Wala naman kayo na preba. Inaayos na namin. Hindi naman against the law. Yung private IP address. Tapos ngayon, sasabihin nyo kung ano-ano. Ginugulo nyo. Ayaw ninyo magkaroon ng honest, responsible elections. Hindi, ang nagtataka rin ako, isa pa, parin Joel, parin Jonathan. Bakit wala man lang mga senador o congressman na nagsasalita tungkol dito? Kita nyo na, gas. Talagang naniniwala ang karamihan. Malinis ang Smartmatic. Credible. Very credible. Ayos. Galing. At minority lang yung mga nag-iingay na yan. Patayan nga ng mikropono yan. Siyempre po, hindi magsasalita yan dahil nakinabang sila. Ganun ba? Diyan sa sistema na yan na Smartmatic, na merong private IP address. Si Larry Gadon, tahas ang sinabi dito sa programa namin. Nung siya ay kumakandidatong senador, nilapitan siya. Tinihingan siya ng pera para mandaya.
ikaw, Larry, nilapitan ka para magkape. Ayaw mo magpakape. Ayaw mo magpakape. So tingin nyo ho, yung mga nakinabang dyan sa ganyang klaseng dayaan, magsasalita ngayon? Because it would confirm lang na beneficiary sila nung mga pangyayari. Hindi po magsasalita yan. Bagkus gusto pa nga nila yan para magawa ulit nila yung pandaraya. Napakalaking bagay nun na yung boto na binila, dadaan muna magkakape sa ibang private IP address bago tumuloy sa national. Anong malay natin anong nangyayari doon sa private IP address na yun? Tapos, kumaga relay. Relay? Masama yung relay, Ba't hindi na lang ganito? Mayayari yung baterya mo. Kung kailangan po yung IP address na yan, ba't hindi pagkatapos sa COMELEC National at saka padala doon sa IP address? Hindi yun sila mauuna. Okay? Kung ang argument nyo kailangan yung IP address na yan na private, okay? Pagkatapos sa COMELEC, tsaka padala sa inyo. Para walang duda na baka nagbago pagdaan doon sa IP address na... mahirap yun. Hindi mo mamamanage yung trend. Lagyan ka. Hindi. Yung trend. Hindi. Dinamo ka agad sa COMELEC, di tapos na. Wala ka na magagawa. Hindi ho pwede yun. Bakit? Hindi ba? Kasi, meeting address nga ito Iba-iba ang mga... May dalawa tayong service provider. Kaya dalawa yan kasi pwedeng yung isang service provider nagkamali. So, kailangan meron siya second opinion. Kaya nga dalawa yan. Ngayon, para ma-harmonize mo yan, kailangan may magpapakape. Ayan! Bago mo i-finalize. Bago padala sa COMELEC. Oo, kasi otherwise, kung nagka-aberya. So, ibig mo sabihin, yan po, check mechanism. It's a check mechanism. Okay, pwede naman yung check mechanism after COMELEC para walang duda. Okay? Bakit kailangan bago mag-COMELEC kayo magche-check? Hindi. COMELEC muna, pagkatapos tsaka nyo i-check. Yun yung boto. Bakit ganoon? Bakit kailangan kayo ang mauna? Kasi nga, mandadaya kayo. Proven na ho yun. Noong 2013 na elections, ganyan din. Midterm elections yun. Noong 2016 na elections, national elections, ganun din. May mga kailangan ma-harmonize. Kasi kung hindi mo ma-harmonize yan at itong dalawang, kasi you must understand, hindi fail-safe itong dalawang providers na ito. Bakit natin kinuha kung hindi sila fail-safe? Kasi sila lang ang available na providers. Itong Globe at saka Smart. Otherwise, bakit natin? Wala pa ho ang dito. Ngayon, so may kasalanan Globe and Smart ngayon. May kasalanan itong NTC. Kasi bakit dalawa lang? Ba't nyo pinayagan na dadalawa lang yan? Kaya sa 2025 ho, ang magiging solusyon ng COMELEC, i-involve na nila ang dito, tatlo na. Tatlo na mandadaya ngayon. It doesn't solve the problem of the private IP address. Baka tumagal sa kapihan naman yung... Lingering? Lingering. Tumagal dun. Lingering? Yang mo kasi kung may nakaprogram ka na result, pagpasok sa iyo nung data, yun ang ilalabas mo, wala pa kung isang segundo yun. Pwede mangyari yun General diba? Rio. Yun ang duda ng taong bayan. General Rio, i-prove nyo na nangyari yan. Na dyan lang hindi nyo pwedeng i-prove yun. Okay. May sumesenyas na dun senyas 9:30 ng umaga dito sa Karambola sa Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo Karambola sa Aliw 23. Ako si Conrad Banal, kasama natin si Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana at si Attorney Trixie Cruz.
Angeles! Ay! Baka nagtsatsahan. Tapos na siguro. Dessert. Dessert. Kape ng konti. Tapos, anong pangalan nito? Mint. 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 Pampaano ng... Pampatanggal ng mga nalalasahan mo pa. Yan. The best. Okay, the best. Attorney. Oo. Kung maaalala mo kami, sakali. Oo. Mayroong pwede mong gamitin. Meron kang choice. Oo, pwedeng i-box mo lang. Hindi mo naman kailangan dalhin yan sa crab eh. Pwede i-box mo lang. Pwedeng isilid lang yan sa sa maleta, yung Pwede. Kaya yan. Meron pong babalaan nilabas ang DSWD. Okay. Mahigit daw sa 20 social media sites. accounts and websites na fake ang ginagamit po para makabiktima ng publiko. Lalong-lalo na yung mga programa ng ayuda. Okay? Para mag-ingat daw kayo dyan. Ano mo yan? DSWD 4-piece Update 2023 All Region. Ganyan na po. DSWD 4-piece News Update. Yan DSWD Financial Assistance. Marami daw hong ganyan mga klase na fake Facebook accounts. Okay? DSWD Ayuda at Pabahay ni BBM. Ako, pinagsama, Bogus daw po yung mga yan. Okay. Ngayon, meron din sa YouTube. Mga channels. Social media. Alam mo nyo. Tita Eda, Mama Cherry, Melb's Castle. Alam mo nyo, ano yan? Hindi yan matitigil tuloy-tuloy hanggat hindi sinashutdown yan ng NTC. Iyan ang enforcement ito eh. Enforcement. Law enforcement. NTC lang kaya naman nilang yan eh. Kahit nababalaan nyo ang publiko, lalabas yan at may madadagit yan. So kailangan po kombinasyon ng awareness, public awareness, pero meron din law enforcement na sinasabi ni Jonathan. And that means NTC. Kasi may konting lang nagreklamo lang sa isang site, yung NTC kaya na nilang shutdown yan eh. Maski Facebook itself or YouTube, they can on their own. Pag sinabi mo na mali ito, kagaya niyan, naglista na yung DSWD, ay dapat ang Facebook automatic. Tanggalin nyo yan. Tanggalin nyo. Bakit yung mga iba tinatanggal ninyo, wala namang reklamo? Parang responsibility pa po nito, nasa atin. Mali. Sabi po ng DSWD spokesman Romel Lopez, ang publiko daw po, dapat i-block. Pag merong silang... Paano ka malalaman kung fake yun o hindi? Kayo naman, Romelo. Naglipa na ngayon sa Facebook. Kaya na mag-create ng sites. Yun na nga sinasabi natin. Facebook, YouTube, TikTok. Ang paniniwalaan nyo lang daw po, yung totoong DSWD. Paano nila malalaman yun? Kasi tatanga-tanga po tayo eh. May seal. Yun ang sinasabi nitong DSWD. Huwag kayong tatanga-tanga, maniwala kayo sa DSWD. Anong site yun? Paano na yung malalaman kung ano yung totoo, ano yung fake? Kasi, kayang-kaya na lang gumawa ngayon, mirror. Yung look and feel, kung kuha nila yan. Yung mga ganyang babalaho, baliwala nakakainis pa eh. Di ba? Pero tama nga yung sinasabi ni Jonat, NTC should look into this. Immediately. Oo, ang dami na lolo. Siguro yan, hihingan ka ng konting pera. O sali ka na sa lista. Ganun yan. Yung engganyohin ka, engganyohin ka, marami yan. Para rin yan yung mga nanalo ka. Ito, dito ka punta. Nanalo ka, meron ka ako nga. Yan. Alam mo ba? Ikaw naman si Mr. Something for Nothing. Bakit hindi? Payag ka na. Okay to. Yung kaibigan ko sa Amerika, si George Nerves, dati hong reporter to, kasama ko nagko-cover. Si George. Finance beat. Banking and Finance Beat, si George. Nasa US na yan. Nag-text sa akin, kumusta? Sabi. Ganun lang. Sabi ko, okay naman ako. Tapos dami ko konwento.
Tapos sabi niya, alam mo, ako may mga sakit na rin ako. Pero in English wala ni isang Tagalog. Tapos nakakakuha daw siya ng pera. Nako. Tapos, buti ka pa ako dito sa amin, wala niyan. Siguro yan tinatranslate. Interested ka ba na makontak to? Ay, shit. Kontakin mo tong etong link na to. Yeah. Naku, kinabahan na ako. So, tinext ko muna siya ng Tagalog. In English ka eh. Kaya, tinext ko muna siya ng ka na Tagalog. dapat. Mahirap Englishin. Hindi na sumagot. Sabi ko, fake to. Delikado. Yung mga ganyan. Nagtaka ka pa. Putang galing talaga ni Parin George. Kakuha pa doon. At saka English speaking na siya ngayon. Dati kami nagkakape-kape. Hindi naman yan nag-ano. Malutong pa sa... Nang hindi doon sa private IP address, Nagiinuman lang kami sa Father's Mustas. Okay. Hindi, meron din akong nakuha, ito, kwento ko lang, meron din ako nakuha ganyan, pero hindi Pilipino. Kaibigan kong long time ago, nag-schooling ako sa US, naging kaklase ko siya. Usually, pinag-uusapan namin kalukuhan mo. This time around, seryoso yung pinadala sa akin about, have you enrolled already in the retirement, ganyan. Ganyan. Sabi ko, teka muna. Hindi naman ako retired sa US, retired ako dito. Bakit niya? Doon na ako nagduda. Tapos later, sabi ko, bakit? Panay pang pinipilit ako hindi naman ako I'm sure hindi ako eligible. Hindi ako qualified. But there you go, no? They're casting their net wide, Oo. Pare, marami yan. At kumagat ka man, yun ang i-click mo yung site, tapos patay ka doon. Okay. Yan mag-ingat kayo. Mag-ingat ka. Check and double check. Hindi, pero ang point natin, yung dapat kayong umaksyon din kayo. At saka hindi SWD, hindi yung i-block nyo. Hindi nga namin alam hindi kami kami biktima. Why is it always on the public? Why is it always sa atin? Dalawa yan. Yung mismong mga platforms. Facebook, YouTube. May responsibility. Meron din dapat yan. Pagkatapos, siyempre, NTC. Ang NTC, hindi ang DSWD, mag-request na sa Facebook. Take down nyo itong mga ito. Hindi po pwede yung mga ganyan. Alam mo ito, walang pinag-iba dun sa dati, na dati kasi walang meron tayong social media. Meron tayong veterans. Ayan, kukuha tayo ng pensyon. Kukuha tayong pensyon. Ganyan. Hindi ka naman nag-isip, hindi naman ako sundalo, paano ko naging veteran? Pero ito naman, sasakay ka naman. Diba? Maraming ganun. But that was then. Now, social media is a powerful platform. Walang kalaban-laban ng mga tao, di ba? Kaya nga, this lang. Aside from information, you take more action. Dalhin nyo sa NTC, sabihin nyo, i-shut down nyo na to. Take down nyo itong mga sites na ito kasi mali. Kunting proactive, buti nga sila speaker, nagtuturo kayo. Magtuturo kayo. Diyan sila, yung mga... Ayan. Kaya gumaya kayo sa Blue Ribbon na Senado. Ayan. Pakulong nyo. Sabi po na Supreme Court, contempt. Grave abuse of discretion daw ang ginawa ng Senate nung kanilang pina-aresto at pinakulong ang mga executives ng Pharmaly na si Lincoln Ong at Michael Yang. Michael Yang Hong Ming. Yan po ang ruling ng Supreme Court. Kung maalala nyo, mga 2 years ago during the pandemic, yung Blue Ribbon ng Senate, ang chairman po niyan si dating Senator Richard Gordon. They cited these two executives for contempt. Pinakulong po yan sa city jail. Okay? May kinalaman daw yan doon sa COVID-19 medical supplies na kontrata na binili ng gobyerno. Ang pinipilit nila, eto mga executives na to, sabihin kung sino yung pinuno, kung sino yung mastermind, hoping na maisabit ang isang government official. Ayaw hindi nila sinabi. So pinakulong ni Dick Gordon. So ang ruling daw po ng Supreme Court, grave abuse. So ang sinasabi ng Supreme Court, ang order walang due process man lang daw. Ang sinasabi ng Supreme Court, although Congress has the power to cite in contempt. To cite in contempt, huwag niyo na maabusuhin.
Which is Grave abuse nga yun. which is also a call out to the incumbent Congress. Bakit ginagawa rin ba yun? Pag kayo Senate Bureau of Investigation kayo, wag nyo naman masyadong Kala nyo, kayo na. piniper sa lahat ng mga tao na ganito, ganyan, etc. Resource persons, karamihan dyan sa mga, hindi naman mga akusado eh. You are not a court of law. So you can really be accused of grave abuse of discretion. Pina-order nyo raw ang arrest niyan. Sabi ng Supreme Without Court. due process. Hindi nyo dininig, hindi nyo binigyan ng oportunidad. Pagkakataon na magsalita. Yan po. Yan ho, sabi po yan ng Supreme Court, Makakagawa ng pagbabago kaya yan sa kung paano hopefully tratuhin ng kasi ngayon both ng Senate at Kongreso yung mga resource persons o yung mga pinapatawag, now they have a weapon. They can always go to the Supreme Court now using this particular decision. Boss, ito naman inaabuso kami. Hindi naman namin, karapatan naman namin na hindi kami magsalita dahil wala naman kami alam. Ba't kami po versahin? Sabi po dyan, ang kinvote po ng ruling ay yung obserbasyon nitong si Justice Marvick Leonel. Ang obserbasyon niya daw po, kung ang sagot ng witness ay hindi ko alam o hindi ko matandaan o kahit man anong evasive na answer niyan, para sabihin mong siya ay nagsisinungaling o ayaw magsabi ng totoo, it's a matter of opinion. Yes. Yan. Mahirap mo sabihin sa ganun lang na hindi totoo. Okay. So, paano mo masasabing nasisinungaling ka, so kulong ka? Huwag naman ganun. Ayun. Lalo na, sinasabi ng Supreme Court, lalo na hindi nyo naman sila binigyan ng pagkakataon na magsalita. Yun na nga sana man lang yun ang problema dun magsasalita pa lang kagad kinakat. Okay, can I say something? The other thing naman kasi, some of these resource persons at witnesses, siguro dala na rin ng siguro yung kulang sila sa pagkakataon. Yung mga ibang conglomerates natin. Pagka tinapatawag yung mga yan. Yan, ako privy ako sa ganito. Katakot-takot muna na merong government relations yan, plus magpa-practice na kayo. At ang mga sagutan dyan well, alam nyo, Senador, naintindihan namin ang iyong point of view. Maaring tama kayo. Pero meron namang sa kabilang dako, maaring ganito. Ayan, hindi sila marunong sumagot ng nag-practice na sila. This can be done in English, this can be in Tagalog, whether you're a nag-privatization sa tubig, sa kuryente, sa power. Mga ganun Yung problema kulang kasi, sila. Ba't hindi nakukulong yung mga yun? Kaya sila nasasabihan na evasive ka. Dahil natatakot na nga. Nataranta na. Hindi, huwag kayo mataranta. Diba? Whether price increase yan o nawalan bigla ng tubig kalahati ng Maynila. Kasi po, ganito po yan. Kunwari, kasi nga, may pakinabang din yung senador sa mga conglomerate. Dahil nga nag-government relations muna. Pwedeng kid gloves lang yan. Dito sa case ng Moro na pala yung tanungan. Dito sa Parmali, meron silang ibang agenda rito. Ipitin si Duterte. At that time. Yung kanilang agenda dyan. Ang nila, tingin nila, siya ang nakinabang. At hindi ka talaga patatapusin. Ngayon naman, ilabas daw si Dick. Tapos na yun. That ship has sailed. Okay na, tapos na yan. Dick. Nilabas nga ni, meron din po magandang punto raw, si Chief Justice Alex Gismondo. Nakwento ko na ba sa inyo? Dating business day to? Yes. Sabi mo, hindi ko nga inabot pero reporter at saka siya? Working student. Working. Kaya pala hindi natin nakakasama sa filling station. Okay. Alex Gismondo. Yun daw pong witness, kung sasabihin mo na evasive. At least daw, bigyan mo ng pagkakataon. Magsalita. To paliwanag niya yung kanyang testimonya. Hindi yung pagkasagot, sabi mo, evasive ka, kulong ka. Ginagalit mo ako Ginaganon pa. Meron ngayon. May ganon. Meron ngayon. Ginagalit mo. Ginagalit mo ako. Ginagalit mo ako. Tsaka nagsisinungaling ka. Agad-agad yung sabi. Actually, magbitaw ka doon ng nagsisinungaling ka.
So tama po yung sinabi ni Jonah. Hindi pumayag ang Supreme Court na yung contempt ng contempt powers. Powers, sinasaklawan na yung judiciary. Sabi po ng Supreme Court, hindi. Talagang meron silang power. Inherent yan. Okay. Sa legislative power. Yung contempt. Okay? Pero, yun nga lang daw, excessive. Yes, may limitasyon. Pero alam mo, hindi ko ma-imagine yan na in future, merong hearing, tapos bilang, excuse me, Senator, according to the Supreme Court, lalong magagalit. Huwag mong gagamitin yung gano'n. Be very respectful. Alam mo ba, the quintessential na magaling. Why are you talking to your lawyer? Hindi, alam mo, sino? May yung testimony ni James Baker, the third, sa US Senate. Okay. Ginawa niya. Nung tungkol dun sa yung tungkol dun sa weapons of mass destruction din. Hindi. Yung tungkol dun sa Gore versus Bush. Okay. Yung election. Okay. Election, para di ba Hindi yun. Di ba yung mga yung mga nawawala na mga sabi niya, with all due respect, Mr. Senator, it happens. These are paper ballots. There are certain things that happens with the paper and in a machine like that. So may we present the possible things that can happen? No. Ganon. Very respectful. Yung kasama rin yan. Kailangan very respectful ka pa rin. Pinayagan siya. Okay. Then they were able to prove na talagang si Bush nanalo doon. Iniari nila yung mga yung argument na Nandaya. Si Jed. Yung kapatid ni Dabia. Siyang governor. Siyang governor ng Florida. Sinabi nila Nandaya. Laking conflict of interest no, siya yung governor. Hindi, tsaka, pagdating sa kasi, governor siya nung state. Tama yung sinasabi mo pa rin, Joel. Bago kayo mag-testify, huwag kayong basta bigla-bigla, akala nyo, kaya nyo lahat. No way. Dapat may training kayo. And you know what, especially sa corporate world, the higher, one of the, mga, para mapili kang CEO or whatever, kailangan marunong, there are some very good, mga, lalo na yung mga nasa legal pa nga, hindi, wag yan ang isasama nyo. Kasi makikipag-argue. Lalo na yung nasa legal. Patay yun. What they bring is sa corporate planning, CEO, corporate affairs. Na matakas ang posisyon, CEO. Medyo magagaling na. Hindi, pero may mga ibang style. At mabubuko mo naman, makikita mo yung senador, magudulas, may first name basis. Magkakilala pa na kayo. Meron man naman mga iba, ang style, na ito congressman or sa senador, ang style nila, who are you? Okay. Sir, I'm the, where is your president? Very respectful, very yun. He's not available. No, we cannot talk to you. We need your president here. Respectful naman. Respectful. Please. Hindi kulong. Sabi kasi, ang tawag ni Topacio, attorney, Topacio, yung kasama natin rito, sa ating... kasi siya ang dyan, si Perdi. One of the councils. Si Perdi. Ang tawag niya nga doon sa kangaroo court. Yes. Kangaroo court. Aray ko. Saan magaling yung term ng kangaroo court na yan? Usually sa war crimes yun. War crimes. Kunwari lang. Kunyari lang. Pero alam na nila. Alam na kung anong tingnan. Usually sa war crimes yun. So, hindi pa raw po tapos. Sabi ni Minority Leader, Senate, Aquilino Pimentel III, yung issue ng confidential fund ng Office of the Vice President. Maaari daw pong ibalik yan sa BICAM. Mare-restore daw yan sa BICAM. Yan po ang na yan ang posisyon ni Senator Pimentel. 500 million yan confidential fund ng OVP at saka 150 million sa DepEd. Pwede daw mabalik yan, sabi po ni Pimentel sa kanyang nag-press briefing siya. Ngayon, ang tanong siyempre dyan,
can you harness the votes? Can you garner enough votes sa BICAM para maibalik yan? Kasi ano ba yan? Equal ba ang number ng senador at saka congressman? Yes. Yung kongreso, halos nakakasiguro ko. Hindi, at saka ano ito yan, Senator Pimentel, dalawang issue ngayon yan. Number one, who is the senator or who is the congressman who is going to make that kind of proposition? Kasi sinabi na ni Vice President, through Senator Angara, sabi niya she has already said no. Oo. Pwede namang wag na. So who is going to be the sponsor of that? Who is going to come out with that behest request? Sino yon? Sinong senador? Or magsasabi, ibalik natin to. Yeah. Ikaw ba yun? Yan ang ano. If you are the one, please be reminded. Yun sinasabi ni paring ko. Pare-pareho kayo. 6-6. May bote can you get the votes? Yan. 6-6 kayo eh. Halimbawa, 6-6. Composition ng delegation from the House and delegation from the Senate. Kung nag-iisa ka doon, boss. Hindi, ito na isang issue dito. So yung 650 million na yun, erase na yun sa budget. As far as Senator Angara is concerned, no. It's still part of the budget because it's part ililipat sa iba. Ililipat lang sa iba. Ayun nga ho ang issue rito. Kaya ba ng Kongreso ilipat sa iba yung request ng executive? Yun ang sinasabi ni ni Justice Adolfo Ascuna na hindi po pwedeng gawin ng Kongreso ang galing sa executive na budget, palitan mo, lipat-lipat mong ganyan. No, at this point in time, that budget is not yet the budget. It's not yet final eh. Okay. Kasi it is still being heard, it's going to be reconciled, etc. and everything. Kaya mangyayari dyan, sinabi na pati ng position ng House, yung 650 na yan, at saka yung iba pang mga civilian agencies, ilalagay namin sa national security agencies. Yan ang sinabi. So yun. Hindi, so pwede yan? Pwede yan. Naayos pa eh. Hindi pa tapos eh. Okay. So kanya yung 650, kung gusto nilang ilagay sa Coast Guard, ilagay sa INICA, yung mga ganon. Magagawa. Department of Defense. Pero definitely hindi na sa civilian. Sinabi na pati. Sinabi na pati ni Senator Angara, the chairman of the Finance Committee ng Senate, na the Vice President has already intimated na hindi na. Wag na lang. Thank you because it has become a source of marami nagtrotroll sa atin dito sa Carambola. Pinaglalaban po, pinagsasabong yung LRT1 at saka MRT7. Yung LRT1 kay MVP yan. Yung MRT7 sa po yan kay RSA. Dyan sa Pero wala, malayo sa putukan yung mga pinagsasabi nila. Nahalatang troll. Pero this is the news now. Si Ramon Angho, RSA ng San Miguel. He is the power behind San Miguel. Malamang daw po ma-appoint siya o ma-elect siya na vice chairman naman nung Metro Pacific Investments Corporation. MPIC. Dahil sila yung nag-alaya. Po yan? Manuel D. Pangilinan, MVP. Okay. That's the investment arm. Ito kasi si RSA invest sa MPIC in his private capacity. Hindi ho San Miguel lang nag-invest. Private siya, bumili dyan. At ang tingin sa business community, kaya nangyari yan, dahil doon sa mga infrastructure project ng MPIC. Mukhang sila ngayon ay magsasama na kasi malakas din yung infrastructure ng MPIC. Infrastructure group ng MPIC. Group ng MPIC. Yung na 88 kilometer ata yan yung CBEX, Cavite Batangas Expressway. Doon sila magsasama. Yung Nasugbu Bawan Expressway. Okay. Ang laking investments po yan. I-connect niyang investment na yan, yung Cavite at Batangas. Okay. Yan ang daan lang ngayon niyan kasi from Cavite papuntang Batangas. Yung Antero Soriano na napaka-traffic. Kailangan talaga ng expressway na dyan.
Okay? So yan, CBEX. Meron akong kausap over the weekend, just before the weekend, taga Quezon sila inaabangan din daw nito yan. Marami yan, pati yung T4. Bibilis daw by, yung SLEX kasi, extend yun hanggang, actually hanggang Bicol yan eh. Pero sa ngayon, magmula Los Baños muna ata. Papuntang Quezon. Lucena. Hanggang Lucena. Pero in short nga, may, yun na nga, add to sweeten the pot, nag-divest, umalis ang MPIC sa, nag-delist sila. Naging private na sila. And then, ito, may alliance nga sila. Ang plano raw po, yung kanilang mga tollway, pagsasamahin. Tapos, i-list sa Philippine Stock Exchange. Pwede. Sa akin yan na magandang move. Oo. Kasi makakapag-raise sila ng pera from the public. Oo. Okay? Halimbawa, GSIS, pwede ka nang bumili doon. Makikinabang ka na dyan sa mga toll. Okay? Ang kulang dyan na dapat na workout, and that should be part of the government's effort, yung PNCC, i-extend yung corporate yan yung Philippine National Construction Corporation. Yan ang dating may-ari niya ng mga NLEX or SLEX. Okay, babalik tayo bukas. Pag-usapan natin pero si Trixie ho, after 2 weeks pa makakabalik. Okay, sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, Trixie Cruz Angeles, ako si Conrad Banal, huwag kayo aalis. Ito, ay naku, award-winning sa mga timpalak sa broadcasting ay Ronda Pilipinas kasama si Dennis Antenor Jr. Happy birthday muna kay Senator Amy. Uy, maligayang kaarawan. Baka dumating dito yan. See you tomorrow. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu dito pa rin sa programang Karambola.